May patanga-tanga na namang pedophile na tagpuan sa Facebook. Naitago na lang natin sa pangalang Benedict. Wala akong na magagawa dyan kasi kumakalat na talaga yung pangalan niya sa Facebook. Itong si Benedict kasi nag-post siya sa Facebook account niya ng kwento niya, sino nga bang mag-aakala na yung katabi niyang bata ay magiging asawa niya at magkakaroon sila ng cute na anak at meron silang age gap na 36 years. Kung gusto mo makuha yung konteksto o yung buong kwento, search mo lang sa Facebook. Sinearch ko lang sa Facebook, child groomer Benedict. At ayan, lumabas na to. So anong issue dito? Si Benedict po kasi ay child groomer at tinatawag siyang pedophile. Ang problema kasi dito, hindi lahat ng child groomer ay pedophile at hindi lahat ng pedophile ay nagcha-child grooming. Kasi nga yung pedophile na-attract sa mga bata. Kung i-groom nila yon at hintay nila sa legal age, hindi na sila na-attract, di ba? Again, ulitin ko, hindi lahat, okay? Ngayon, ang tanong, kung sakaling si Benedict at yung estudyante niya ay walang nangyari sa kanila, walang relasyon na nangyari, walang sexual intercourse na nangyari, consider pa rin ba siyang hindi pedophile? Hindi ko alam. Pero ang masasabi ko lang, child groomer siya. Gusto ko lang maging klaro. Sa video ito, hindi ko siya tatawaging pedophile. Pero tatawagin ko siyang child groomer. So ano ba yung child groomer? Yung child groomer po kasi, ang hanap niya ay bata. Okay? Yung pedophile po kasi is na sexually attracted sa mga bata. Ang child groomer naman, ang hanap niya ay bata. Yung mga pedophile po kasi ay may psychiatric disorder. Hindi ko alam kung tama yung pagkabigas ko. Pero ganon, may disorder sila, okay? Psychiatric disorder. Ang hirap niya i-explain sa English Pero kapag sa Tagalog, itong meaning niya. Ngayon, hindi lahat ng child groomer ay pedophile at hindi lahat ng child groomer ay may psychiatric disorder. Ngayon, kahit idahilan nila na may psychiatric disorder sila, hindi yun reason para makaligtas sila sa batas. So, kailangan pa rin nilang makulong kasi lahat ng bata na pwede nilang makasama ay pwede nilang maging biktima. Ngayon, itong mga child groomer, ang hanap nila ay mga bata. So, bakit bata? Kasi madaling maloko, madaling mauto, madaling mahanap yung mga kahinaan, madaling makuha yung loob, makuha yung tiwala, madaling ma-blackmail. Ngayon, yung mga child groomer, naghahanap sila ng bata na pinakamadali na makuhang loob, na madaling maloko. Ngayon, after niya makuha yung loob ng bata, ang sunod niya kukunin na loob ay yung pamilya at saka yung mga kamag-anak nito. At ito ang tandaan mo, hindi lahat ng child groomer hinihintay yung bata na mapunta sa legal age. Basta makuha niya lang yung tiwala ng magulang, yung consent ng magulang, gagawin niya na yung gusto niyang gawin sa bata. May nabasa nga ako dito, ang sabi, paano daw malalaman na isang tao ay child groomer? Tapos sabi dito sa number 5 ay using their professional position or reputation. So another question, ano ba yung end goal ng isang child groomer? So diba sa simula gusto niyang kunin yung tiwala ng bata. Kapag nakuha na yung tiwala ng bata, kukunin niya naman yung tiwala ng magulang at saka nung buong pamilya ng mga kamag-anak. Kapag nakuha niya na yung tiwala ng lahat, kukunin niya yung bata. Kumbaga parang gusto niya sabihin na, okay, may tiwala naman kayo sa akin na siya, maglilibin na kami, pupunta kami sa gantong lugar, magsasama na kami. Kapag nakuha niya na yung bata, doon niya naman gagawin yung mga bagay na kahindik-hindik. For example, ibebenta niya yung bata, ibebenta niya for sex, ganyan, sexual trafficking. Yan yung worst scenario, sexual trafficking. Pero madalas yung mga kumakalat na tatangatangang child groomer dito sa Facebook, pinagmamalaki nila na yung bata, yung estudyante, ngayon asawa na nila. Ngayon, balikan natin yung kwento ni Benedict. So again, kung gusto nyo mabasa ng kompleto ito, search nyo lang sa Facebook, child groomer Benedict. Tapos dito na ikwento niya na active siya sa Single for Christ. Siguro dahil child groomer siya, wala siyang batang magugroom doon. Kasi yung mga sumasali sa Singles for Christ, nasa 18 years old na Tapos sabi niya dito, kaya pala kahit successful ako sa banking career ko sa Philippine National Bank, tinulak daw siya ni Lord sa public school system. Yun pala, may balak si Lord sa kanya. O baka naman ikaw yung may balak. Siguro dahil walang bata sa PNB, no? Walang walang batang maluloko, walang batang mauuto. Lahat doon nasa legal age na at nagtatrabaho. At ang sabi niya dito, first year niya sa pagtuturo ay naging estudyante niya itong batang to. At nung high school na yung batang babae, saka daw ito nagpapansin sa kanya. Tapos yung mga sumunod na sinabi niya dito na umami naman siya sa akin na kinikilig daw siya noon kapag tinutokso
siya sa akin ng mga classmate niya at doon daw siya na-develop sa akin. Bro, nasa edad ka na, ikaw yung mas matanda. Alam mo yung feelings na yan, yung develop na yan. Feelings lang yan eh. Alam kong alam mo na yung feelings na yan ay pwedeng mawala, okay? Kasi ako bata pa na ako, grade 1 pa na ako, nagkakagusto na ako sa mga schoolmate ko, yung mas higher grade sa akin, yung mas matanda sa akin, nagkakagusto na ako. Kahit sa mga artista, nagkakaroon ako ng crush. Angel Locsin, type na type ko yun dati. Kapag lumalabas sa TV, si Angel Locsin, nag-crush na crush ko talaga yun eh. Pero ngayon, wala na. Wala akong maramdaman kahit konti. Yung mga crush ko dati, na mga classmate, na mga schoolmate, yung mga babaeng pinagsasalan ko dati, ngayon kapag nakikita ko, wala akong maramdaman kahit konti sa kanila. Feelings lang kasi yan, nawawala din yan. Pero ikaw na po ha, pumasok ka dyan sa public school system kasi yan talaga yung gusto mong gawin. First year mo pa lang may target ka na. Hindi mo man lang sinawa yung mga estudyante mo na wag kayong asarin, wag kayong biruing dalawa kasi very wrong talaga yon. Isipin mo first year pa lang may target ka na. Alam mo kung bakit first year pa lang may target ka na? Kasi may edad ka na, okay? Siguro kinukompute mo na sa utak mo, kailangan ngayon pa lang may matarget na ako para pagdating ng 18 years old gantong edad na ako para medyo malakas pa ako para ko pa siya. Tangin mo, walang-wala na ba talaga? Wala ba talaga nagkakagusto sa'yo? Kailangan bata pa yung manipulahin mo. Kailangan bata pa yung lukohin mo. Grabe ka naman, boy. Kung isipin mo ha, bata pa lang, grade 5 pa lang yun. Pinagpaplanuhan mo na, pinag-iisipan mo na ng ganito yung gagawin mo pagdating ng panahon. Kung isipin mo, ay grabe, parang napakababoy talaga nito. Ay nako. Tapos ang sabi niya dito, 4 years na daw silang engaged. Tapos may napansin ako dito, FYP viral. Na mo, gusto mo pala mag-viral ha? So dahil nag-viral siya na pinangarap niya rin, palagay-lagay pa siya ng hashtag FYP viral. So dahil nag-viral, nilintikan siya ngayon ng mga haters. Ngayon nag-post siya laban sa mga bashers niya. Ang sabi niya, public statement to my bashers. Ang sabi niya, wala naman daw siyang inabuso. Hindi naman daw siya nanligaw. Yung babae daw yung panay text sa kanya ng paghanga. Ito ang tandaan mo, Benedict. Bata lang yung kaya mong manipulahin, hindi kami. So tandaan nyo yan. Babae daw yung panay text sa kanya ng paghanga. Tapos ang sunod niya, sinabi niya dito, nag-entertain daw siya ng text message. Putang ina, bakit sa estudyante mo pagagawin yan? Tang ina, hindi mo kami maluloko dito. Bata lang yung kaya mong lokohin. Tapos tandaan nyo to, 2015 naging sila. Bakit ang gulo kanina? December 2024, tas ngayon 2015. Putang ina, basta child groomer kang ka. Tapos ito ang sabi niya, iniiwasan niya daw na makipagkita kasi alam niya yung kaso kapag nagkataon. Di ba ganyang kademonyo yung mga child groomer? Alam nilang mali pero ginagawa nila. Ngayon kung tatanungin mo ako, anong mali dyan? Hindi nga siya nakikipagkita, ayaw niya makipagkita dun sa babae kasi bata pa nga. Yun ang nga ginagawa niya. Ayaw niyang mawala yung emosyon ng babae sa kanya. Alam niya na yung babaeng yun ay may gusto sa kanya at sinasamantala niya ito. Ang sabi ko nga sa inyo kanina, yung emotion, yung feelings, yung develop na sinasabi na yan, mawawala din yan. At ayaw ng demonyong ito na mawala yon. Ganyan nga ang ginagawa ng groomer. Pinapaibig niya yung babae hanggang dumating sa legal age o kahit hindi dumating sa legal age. Ngayon kung sasabihin mo naman sa akin na ano problema dyan, nagmamahala naman sila, wala namang masamang plano yung lalaki sa kanya at yung babae, mahal niya naman yung lalaki. Age doesn't matter nga daw Ito ha, kalmahan muna natin. Yung isang babae na nasa legal age, naloloko pa rin ng isang lalaki. Yung isang babae na matured na mag-isip, nasa edad na matured na siya, nagagawa pa rin gumawa ng maling decision. Minsan nangangabit, minsan niloloko nila yung partner nila, yung asawa nila. At itong batang to, na wala pa sa legal age, mas walang alam to sa mundong ito. Walang alam to sa buhay. Wala pa tong alam sa decision making. Batang bata pa to. At maling i-take advantage ito ng gurang na ito. So tuloy natin yung kwento niya. So 2016, official na nagpakilala siya sa magulang ng babae. At nakuha niya ang loob nito. Ang usapan nilang dalawa, nung tatay, ng babae at siya, ay ligawan lang daw. So ano yan? Ang galing mo magsinungaling, no? Diba nagkasundo na kayong dalawa na kayo na? Nagsinungaling ka sa tatay niya?
ligawan lang. Ang galing. Hindi mo kami maloloko dito. Bata lang at yung magulang ng bata yung kaya mong lokohin. Magaling kang kupal ka. Ang galing mo man loko. Ang galing mo man deceive. Para makuha yung tiwala ng tatay, magsisinungaling. Very good. So fast forward tayo na konti. Nalaman ni Benedict na kontra pala yung buong angkan ng babae sa relasyon nilang dalawa. So pinilit sila mag-break. Tinawagan siya ng babae, tapos break na daw sila, tapos tinanggalan siya ng CP. Tapos itong inang sad boy na to, nalungkot daw siya kasi mahal na daw niya yung babae. Puta mo, mo kadiri ka. Mahal mo na yung bata, puta mo. Ang baboy mo mag-isip, promise, putang hindi ko kaya. So yun, continue natin yung kwento niya. So, after ilang week daw, nakatanggap siya ng tawag galing sa tatay ng bata na tawagan niya daw or kausapin niya daw yung anak niya kasi nagre-rebelde, ayaw lumabas ng kwarto. So nagkausap sila, nagkabalikan, so tigas-titi naman si tanga. At nag-decide na daw yung tatay ng bata na ipakasal na or ipag-asawa na yung anak niya kasi nga tamad na daw mag-aral. Hindi ko alam kung anong mindset na meron itong tatay na to. Kasi sa amin sa probinsya, kapag yung anak nila tamad mag-aral, ganun ang ginagawa. Pinagpa-asawa na lang, mag-asawa ka na. Ganun na lang. Kumbaga parang ang mindset, wala ka namang silbi dito sa bahay, ayaw mo na mag-aral, ayaw mo nang paaralin kita. So sige, mag-asawa ka na lang para doon ka na lang sa pamilya nila, sila na lang magpalaki sa'yo, sila lang bubuhay sa'yo yung asawa mo. Pangit din yung mindset ng tatay eh. Parang walang pakialam dun sa anak niya. Tapos yung rebelde na yun, ayaw lumabas ng kwarto, ayaw kumain. Putang na, pag sa akin nangyari yun, wawa sa akin ko yung pintuan. Pero kung sakaling mangyari to sa akin, kasi may anak akong babae, pag nangyari to sa akin, nagre-rebelde, ayaw lumabas ng kwarto, sige, dyan ka lang sa loob ng kwarto kaysa naman dun ka sa lalaki. Ayaw mong kumain, putang ina. Darating din yung araw, lalabas ka dyan para kumain. Pero yung totoo, kakausapin ko ng masinsinan yung anak ko. I-explain ko sa kanya na yung nararamdaman niya, yung feelings niya, yung akala niya true love, mawawala din yan. Sasabihin ko sa kanya na subukan mo ng ilang taon na hindi kayo nakikita, hindi kayo nag-uusap. Tingnan natin after 5 years or 8 years, pag nakita kayo, kung nandun pa rin ba yung feelings o yung pag-ibig na nararamdaman mo dun sa isang taong yon. Kasi yung distance, kaya siyang puntahan eh. Kahit maglakad ako ngayon, mapupuntahan ko yung taong gusto ko. Wala akong pera, pwede ako manlimos ng pagkain, pwede ako manlimos ng pamasahe. Makakarating ako dun sa taong pupuntahan ko. Pero yung oras, wala akong magagawa kundi maghintay. Ngayon, kung maghihintay siya after 5 years, 8 years, for sure mawawala din yung feelings niya sa isang tao yon, at marirealize niya na feelings lang yun. Isa kasi sa mga diskarte ng mga child groomer, gusto nila yung bata na nililigawan nila maging dependent sa kanila. Dependent sa financial o kaya naman dependent sa emotional support, maging dependent sa security, safety and security. At itong ang inang tatay na to na walang pakialam dun sa anak niya, gusto niya maging dependent yung anak niya dun sa child groomer. Gusto niya ipakita dun sa anak niya na, anak, hindi na kita kayang buhayin, dun ka na lang sa teacher, dun sa gurang, dun sa child groomer, dun ka na lang, magpakasal na kayo. So tuloy natin yung kwento. Pagdating ng 2017, namatay yung tatay ni Steph or nung batang babae. Tapos update sa edad niya, 17 years old na daw siya neto. Tapos syempre ayaw niyang kunin yung babae, ayaw niyang kunin yung bata kasi wala pang 18 years old. At fast forward nung 18 years old na yung babae, ayun, putang ina, nagsama na agad kayo, buntis agad. Calculated mo na yun eh. Alam mong matanda ka na, baka hindi mo na mabuntis yung babae. Kailangan agad na testing na natin to kung makakabuntis ako, gano'n no. Tang inang yun, kadiri yun, very wrong yun. Continue natin yung pagbabasa ng post niya. Ang sabi niya dito, kung kailan gumaganda ang mental health ng asawa ko, heto ngayon ang ginagawa ninyong mga basher. Hindi siya makatulog at nagsusuka. Siguro nagsusuka siya kasi na-realize niya, putang ina, na nag-groom ako dun na child groom ako Kahit something ng angulo dun sa kwento mo, obvious naman na child groomer ka. Kaya sa panahon natin ngayon, maging mas close pa tayo sa mga anak natin. Okay, kailangan lagi sila nag-open up kung sino yung nakaka-chat nila, nakakasama nila sa school, sino nagbibigay ng mga regalo sa kanila. Dapat lagi sila nagkakwento kung sino yung nag-aaya sa kanila na lumabas, sino yung nag-aaya sa kanila na mag-rides, pumunta sa ganitong lugar. Kailangan maging close sila sa inyo at maging open-minded din po kayo. Kasi kapag nagkakaroon kayo ng gap or ng wall, ng
kayo at nung anak mo, pwede ito maging reason para magrebelde siya at mag-groom siya ng ibang tao. Kasi baka pag napalayo yung loob ng anak mo sa'yo, baka hanapin niya ito sa ibang taong mas matanda at maging easy target siya ng mga child groomer. At wag mo ring hayaan na maging dependent siya sa ibang tao. Kailangan yung anak mo maging dependent sa'yo. Anak mo yan, ikaw dapat mag-aalaga niyan. Ikaw magpapalaki, ikaw bubusog ng pagmamahal dun sa anak mo, hindi ibang tao. Kasi kapag hindi mo na ibibigay ng tama yung pagmamahal ng isang magulang sa anak, pwede niya tong hanapin. Yan, kagaya sa mga teacher na pedophile, ay teacher na child groomer. So yun lang sa video ito. Peace out. Ay wait lang, may naalala ko, wait lang, may sasabihin pa pala ako. Kung sasabihin mo pala sa akin dyan sa comment section na hindi naman pinilit ng teacher na matanda yung bata, na sumama na agad sila, wala naman siyang inabuso, hindi niya pinilit, hindi niya tinanan, hinintay niya nga mag 18 years old bago sila magkaanak, at saka bago pinakasalan niya pa nga eh. Oo, tama ka, hinintay niya mag 18 years old bago sila magkaanak, bago niya pakasalan. Tang ina, isipin mo, grade 5 pa lang yung bata, tinatarget na, pinapaibig niya na yung bata, pinapakilig niya, hinahayaan niya yung mga estudyante niyang asar-asarin at biruin sa kanya. Syempre normal yun, madedevelop talaga. And entertain niya yung mga text message ng bata sa kanya. Normal lang po na yung isang bata ay magka-crush sa isang tao, kasi nga ako din, ganun din, naranasan ko yon. Sino bang mas matalino? Sino bang mas matured mag-isip ng panahon na yon? Di ba yung matanda? So dapat yun pa lang, hindi niya in-entertain yung mga text message ng bata. Hinintay bago mag 18 years old bago pakasalan. Kaya nga grooming eh. Kaya nga grooming ang tawag. Bobo ka ba? Ito, isipin mo, paano kung hindi in-entertain ng matandang teacher yung mga text message ng bata? Paano kung hindi niya tinetext, hindi niya kinakausap yung bata, wala silang connection, wala sa radar ng matandang teacher yung batang yon, at hinintay niya mag 18 years old bago niya kausapin, bago niya i-text, bago niya i-chat. At pagdating ng 18 years old, dun niya palang start na niligawan yung babae. Consider pa rin ba yung child grooming? Tingin mo, child grooming pa rin ba yon? Eh, nasa legal age na yung babae, tapos mas matanda nga lang yung lalaki syempre. Balikan muna natin ulit yung meaning ng child grooming. Sabi dito, builds a relationship, trust, and emotional connection with a child or young person so they can manipulate, exploit, and abuse them. So, nasa legal age na yung babae. So, hindi na siya matatawag na child grooming syempre. Pero, kung mas matanda yung lalaki at mas may experience siya, pero nagawa niya pa rin manipulahin, pagsamantalahan, abusuhin yung babae, ang pwede na nating itawag dyan ay coercion, manipulation, emotional exploitation, o kaya predatory behavior, power imbalance, o kaya psychological manipulation. Basta ito na lang tandaan mo, hindi lang bata yung kayang manipulahin, hindi lang bata yung kayang pagsamantalahan. Matatanda nga kayang lokohin, yung bata pa. Kaya po, kung sasabihin mong hindi child groomer itong taong to, yun lang sa video ito. Peace out. Wait lang, may sasabihin pa pala ako. Last question. Kung sakaling hindi pinost ni child groomer sa Facebook yung kwento ng buhay nilang dalawa at hindi nalaman ng publiko, okay lang ba yung ginawa niya? Ang sagot ko, hindi. Kadiri yung ginawa niya. Hindi dapat kinukonsente yung ganong klaseng gawain. Hindi dapat ito nino-normalize. Kasi yung mga sex trafficker, ganyan yung diskarte nila eh. Yung lover boy method. Si Andrew Tate, ginamit niya rin yung lover boy method para sa slavery saka sex trafficking. At dun sa lover boy method, yung mga target nila ay mga bata. So yun lang sa video ito. Peace out.